Alleluia, 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 Alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y niyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din na nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po dito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo ay nasa 8th araw ng ating pagnonobena sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. At salamat po sa ating mga apostolado ng panalangin dito sa Archdiocese of Manila na laging pinipili ninyo ang Quiapo bilang
lugar ng paghahanda sa dakilang kapistahan na ito. Kaya welcome din po sa Quiapo at malapit po ako sa mga apostolada. Ang aking mga magulang, aking mga tiyahin ay mga apostolada. No? At ako'y laging niyayakag at dala-dala lagi, bit-bit ako lagi ng aking mga lola at tiyahin. Lalo na kapag First Friday, kapag may enthronement ng Sacred Heart, ako'y bininyagan sa araw na in-enthrone ang Sacred Heart sa aming bahay para isang handaan na lang. No? At ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay napakalapit sa aming pamilya. Alam niyo po, ang nanay ko, kapag mayroong bagong kasal na kamag-anak at kaibigan, ang kanyang regalo sa mga bagong kasal ay ang imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At lagi niyang sinasabi, ilagay niyo yan sa gitna ng bahay. I-enthrone ninyo. Kaya sana mga kapatid sa apostolada, lalo na ngayon, gawin nating isang adhikain yon. Lalo na sa mga bagong kasal, lalo na sa panahon ngayon. Hinahamon ang kasagraduhan ng kasal, ng buhay mag-asawa. Ngayon naintindihan ko bakit ang nanay ko, ito ang binibigay niya. Hindi siya nagbibigay ng mga appliance o anuman, pera. Ang bigay niya sa mga bagong kasal, imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Paalala sa mga mag-asawa, ang pag-ibig nila ay katulad ng pag-ibig na nanggagaling sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya sabi lagi ng nanay ko, ilagay niyo yan sa gitna, itabi niyo yan sa wedding picture ninyo para maalala ninyo yung pag-ibig, hindi yan yung pag wala na yung kilig, pag nagkasawaan na, pag ayaw nang magpatawad. Hindi ganun ang pag-ibig ng mag-asawa. Kaya nga ang pag-ibig ng buhay mag-asawa, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa simbahan. Paano ba tayo minahal ni Jesus? Tignan niyo ang Nazareno. Tignan niyo si Jesus sa krus. Tignan niyo ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Na kahit sinasaktan natin siya, kahit tayo nakakalimot sa Kanya, kahit lumalayo tayo sa Kanya, nananatili siyang tapat sa atin. Kaya't ipagdasal natin na maging larawan, halimbawa, at pinaghuhugutan ng pag-ibig. Hindi natin kayang magmahal katulad ni Jesus kung aasa tayo sa sarili natin. Kailangan natin ng Kanyang biyaya. Kaya nga 'di ba ang ating dasal, make our hearts like unto thine. Gawin mong katulad ng puso mo ang puso namin. Kaya nga sa ebanghelyo ngayon, nung sinisilo si Jesus sa sareno ng kanyang mga kaaway, meron daw babaeng nag-asawa ng 7 beses. Ayan, ganyan na. Pag may divorce na, para ka lang nagpapalit ng damit. Kawawa ang mga bata. Pero mga kapatid, darating ang panahon, magkakaroon tayo ng paglilinaw sa simbahan. Hindi naman sinasabi ng simbahan, tiis-tiis ka na lang ha. Hindi sinasabi ng simbahan, kapag binubugbog ka na, kapag salawahan yung asawa mo, kapag nuknukan ng sinungaling at madaya yung asawa mo. Hindi ho sinasabi ng simbahan, tiis ka na lang, wala ka na magagawa, diyan ka na habang buhay. Hindi po totoo yun. Hindi ganon ang turo ng simbahan. Meron tayong paraan para ayusin. At kung kailangan talagang paghiwalayin, merong proseso ang simbahan. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi, lalo na ngayon na pinag-uusapan niyang diborsyo, na ang sabi ng simbahan, tiis na lang kayo, diyan na lang kayo, bahala kayo magdusa. Hindi po totoo yun. Dahil hindi hangad ng Diyos, magdusa tayo. Hindi kagustuhan ng Diyos, pahirapan lang tayo. Merong paraan. Pero hindi pwede yung
Basta-basta na lang, pag ayaw mo, ayoko, sige na, nawawala ang katulad ng dalisay na pag-ibig ni Jesus. Kaya maliwanagan po sana tayo mga Katoliko. Nalilin lang tayo nung mga nais sumira sa sakramento ng kasal. Patulong tayo sa kamalmahalang puso ni Jesus. Kaya nga, sa bandang huli, sabi ni Jesus, hindi yan tungkol sa pag-aasawa, tungkol yan sa pag-ibig sa Diyos. Tungkol yan sa muling pagkabuhay. Hindi tungkol lang sa buhay dito sa lupa. Ang ating buhay bilang mga deboto ng Nazareno, deboto ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang ating buhay bilang Kristiyano, papuntang langit. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang pag-ibig ko ay katulad ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Kaya nga sa unang pagbasa, nung pinapayuan ni San Pablo si Timoteo, sabi niya, huwag mong ikahiya yung pananampalataya mo. Ipaglaban mo ang mabuting balita. Ipahayag mo ang turo ni Kristo. Sapagkat bagamat may paghihirap dito, may buhay na walang hanggan, may kaligtasan, may kapayapaan kay Kristo. Kaya nga, di ba sabi ng kamalmahalang puso ni Jesus, hali kayo, kayong mga napapagod, kayong mga napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan at kapayapaan. Kaya nga't mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin na ang pag-ibig na nanggagaling sa puso ni Jesus ang dumaloy sa atin. Hindi yung pag-ibig na idinidikta sa atin ng mundo, yung pag-ibig na hindi tapat, yung pag-ibig na madaling sumuko, yung pag-ibig na ang gusto lang, mabilis kagad na remedyo, ayaw nang magtiis, ayaw nang hanapan ng tamang paraan. Huwag po yun. At ipagdasal natin, lalo na ang mga bata, ang ating mga kabataan, sapagkat sila ang unang magiging talo, ang unang magdurusa kapag ang pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng mag-asawa, ang pag-ibig ng pamilya ay nasira. Hilingin natin sa ating Panginoong Hesukristo, ipaalala sa atin ang tunay na pag-ibig, ang tapat na pag-ibig, ang pag-ibig na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan.